Maling maglingkod, salamat sa Ginoo. Welcome sa tong afternoon service. Ato sang ipapahulay ang choir kay maluoy ta. Salamat kayo choir sa inyong sakripisyo. Salamat sa tanan nga mga Kristohano nagtinabangay ta sa buluhaton didto. Salamat Pastor Carl sa pag-MC, sa pagtrabaho, pagbilar sa mga lessons. Then salamat young people sa registration committee, sa tanang mga young people nga nagtrabaho. Di na ko maato inyong mga ngalan. Ug salamat sa matag usa nga nag-ampo sa kadaugan sa atuang family camp. Actually, basta mga ingon anak ganino, dili na lang gyud ako una-unaon ang gasto. Kay basta family camp dito sa Bukidnon, dili gyud na maubos sa ato ang gasto nato sa 100,000. Di na maubos. Nya katubod ang atong gasto ato niabot betag 50,000 atong gasto ato. Muna nga salamat sa Ginoo nga gi-providean ra pud. Amen. Wa pa nailabot sa inyo hang mga personal mga personal ninyong mga gasto. Ang nakakuan lang kay dito sa Bukidnon ang atong gasto mabugnawan raman Buddha tungod sa kabugnaw sa lugar ba, no? Pero dito sa lugar nga atong giadtuan, maghuna-huna kas gasto, usamot kag kaigang palihog tabangi kog ampo ninyo, mag-pray ta nga dunaon tatay lugar nga maka usa ka yuta gyud nga doon natay kagawasan nga mag-basketball, volleyball, nindot ang lugar, bugnaw. So, ato nang iyampo. Amen? Kay nagsigo ko na kung og dili gud ma-open og balik ang Bukidnon, mangita gyud tag laing lugar nga para doon natay nindot man gyud ang family camp. Di ba? So, yun na. So, nakaingon ko nga, di na kita balik dito, di ta mo balik dito ug camp. Kay Portigyong iga nga, maluo ito ko sa mga, labi na sa mga nag-tent. Anyway, salamat sa Ginoo. Usa ka butang nga naa sa kong mine sa dihang nagdunay camp, nabutang sa kong mine nga kanang wa pa day para sa ko dili pa ko angayan nga muundang. Amen. Apa mo? Muna gingon ni Apostle Paul nga for me to live is Christ and to die is gain. But to be sa dihang naapa ko diri, I am needful of sa to gingon siya. So verse number 21, but if I live in the flesh, this is a fruit of my labor. Yet what I have choose I want not, for I having a desire to depart. Meaning, napay tuyo ang Ginoo sa itong kinabuhi, amen? Okay, so, praise the Lord. Actually, kinsa na minaw sa lecture ni Pastor Ruben? Paminaw ha? Ayaw mo gingon nga katong nga lecture, para lang to sa mga senior.
Ayaw mo gingon nga para lang Diyos to sa mga sa sinta na edad. So, ambot lang. Muna nga, mas mayo nga, kung sa inyo, ma-apply to ninyo. Kaya magunsa man itong lawas kung masakit to nata. Muna akong ikuan sa inyo ha. Kung masakit gani mo, tungod sa inyong pagkaon, ayaw gid mo pre-request. Gare. Ayaw gid mo ayaw gid mo pa pre-request nga nasakit mo, palihog apil og ampo. Kaya nga naman, di, bisag kung saan ito nag-ampo, di na yun na madag-ampo ka nang maestro ka, di na yun na madag-ampo. Apa mo? Ma-heart attack ka, di na madag-ampo. So, okay. Manindog da, kung doon na mo yung Bible, mga kaigsuna, no? Ato abli itong Bible sa book of 1 Corinthians chapter 9, verse number 24, o hantod sa verse number 27. Salamat sa Ginoo ni. Atong isgutan karon mga kaigsunan kining word nga temperate o gibutang ni sa Galatians chapter 5 kining gitawag temperance or pagka mapugnanon or gitawag ni siya control or self-control. Importante diri ang discipline. Okay, ato ning basahon palihog sa 1 Corinthians chapter 9 verse number 24 ta magsugod. Atong basahon, ready, go. For we know verse number 25. Every man is strive for mastery is temperate in all things. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as that beat there, but I keep under my body to bring it into subjection, lest it means when I have preached to others, I myself should be a cast away. Mag-pray ta. Thank you, Lord, sa imong pulong. Salamat sa imong kamayo, Lord, i-bless. Tagay mig kaalam nga malipay kami, nga mudawat ani. Tagay mig grasya nga amo ning ma-apply. In Jesus' name, amen. Palihog maglinggod. Praise the Lord. Atong manabasa diri the word nagisgot kini sa lumba. Meaning, kung mo-excel ka sa imong pagka-athlete o sa imong mo-excel ka sa sports or actually, ang gisgutan diri nga sports nga gisgutan ni Apostle Paul, morning runner. So, kung gusto ka nga naakay medal or naakay mo champion ka sa imong pagka-runner, kinahanglan mo apply yung self-discipline. Apa mo diya? Amen? So ingon siya, know ye not that they which run the race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. So gisgutan din running or race o gisgutan po din prize. So matud pa verse number 25, ingon siya nga, every man striveth for mastery is temperate in all things. Meaning, kung gusto ka nga mamaster ni mo, or doon na kay premyo, or doon na ka makaangkon kag prize, meaning, kinalan doon na yung kay gitawag self-discipline. Ang mga swimmer, for example, sa akong apo, ang apo nga swimmer, dili yun na sila pa imnon o mga soft drinks, ingon na. O kanang mga athlete, discipline gud ilang pagkaon. Dili na sila patagagaon. Dayon sinukod ang ilang pagkaon. Then kinalan discipline sila nga kinalan sayo silang matulog. Maayo ang sakto ang ilang katulog. Meaning sakto ilang pagkaon. So discipline gud sila. Ang ilang tuyo gud nganong mag-discipline sila or
Doon na sila gitawag control. Matod pa din verse number 25, that every man that striveth in mastery is temperate in all things. So now they do it to obtain a corruptible crown. Meaning, ilan ang gihimo para lang makaangkon sa mga medal or crown. Napa mo? So, ang Christian life, ang atong kaluwasan mga kaigsunan, wala ni gibasihan ng atong pagdagan. Kining race. Christian life, or to be saved, or pagkaangkon ni mong kaluwasan, wala magpasabot nga kinalan, magdisiplin juga kay aron ka maluwas. Ang atong kaluwasan, mga kaigsunan, gasa na nga gihatag sa Dios, libre na, wala na ibayad. O gudi sa na nimo trabahoan. Okay? So, pero maniniya, obtaining the crown, or kanang gitawag pagkuha og crown, mga kaigsunan, kinalan mo himo jud kag discipline. Kay dito sa Kristo, atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsunan, doon naman ay duha ka judgment, future judgment, kining gitawag og Bema judgment. Sa tuwa pa na murag awarding ba. So awarding na sa mga awarding ceremony na sa Olympic ingon na ba. So kitang tanang mga Kristohanon mo apirta diha sa Bema judgment. So mo na gingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Di ba? That according to how he hath done, whether it be good or bad, okay. Makaangkon ta og reward, pinaagyan na. So, sunod, kining itawag judgment for the unbelievers. Mao nang ato makita dito sa Revelation chapter 20 verses 14 o 15. Ibutang sila nga to sa gitawag lake of fire. Okay, so muna niya, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi ba, diri ning kalibutan, samtang ta nagpalayon sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan ta nga doon na tayo gitawag control, self-control. By the way, kining mensahe mga kaigsunan, na ako ning iwali karon tungod kay para ni mga igo tang tanan. Gusto mong maigo mo? Suwali? Kasi gusto mong maigo. Bati yung kayo ng doktor nga di kaigo sa imong sakit. Di nakaganahang mo balik dito. Unsa man ba nga atong doktor ay wa man kaigo sa akong sakit. Pero kanang doktor nga naigo gyud ang iyang sakit o atong sakit, balik-balik yung ka dito bisag nagbayad baga. Pero mga kaigsunan naman niya, salamat sa Ginoo nga buhi pa ta, pero doon ay daghang mga butang sa itong kinabuhi nga kinala itong i-apply unta. Pero dili usahay na itong ma-apply. Mabitaw na akong gibasa bitaw itong sa Ecclesiastes chapter 12 nga si Solomon ningon siya nga nangita, gitawag man siya preacher. Ningin siya, nangita kong paagi gyud nga ang pulong gyud masulti gyud. Nangita gyud siya paagi nga masabtan gyud unta ang wisdom. Muna akong Ecclesiastes chapter 12, ako lang ding i-review ho na gamay ha. Chapter 12 verse number 12. Ecclesiastes chapter 12 verse number 12. Further, by this, my son, be admonished of making of many books. There is no end, and much study there is a weariness of the flesh. So, number 11, verse 11, verse 11 nalimtan ako, verse 11. The words of the wise are as good as snails fastened by the master's assembly,
which are given from one shepherd. Okay. Atras ta sa verse number 10. Atras ba verse number 10. Ako lang ikuha ng ganing words. The preacher sought to find acceptable words, and that which was written upright, even the words of truth. Meaning, ako na sabtan ni mga kaigsoon, as a preacher or a pastor, nangita gyud paagi nga masabtan gyud nato ang pulong sa Ginoo ba. Nangita gyud mig paagi maggamit ta mig PowerPoint, mag-research mig maayo kun mahimo butangan na mong action da mga picture para gyud unta masabdan. Mga kaigsunan, I hope nga ang pulong sa Ginoo atong ibutang sa atong mind. Ako ning paspasag maayo. Okay. So, tamsa kay mura monggog na. Okay. Verse number nga tudag unsay mga ang atong mensahe karon mga kaibigan, we need to have control, or we need to have self-control, or we need to have self-discipline. Apa mo? Mga kaigsunan mo niya, kung gusto mong moasenso sa inyong kinabuhi, ayaw mo pag-agad sa pagdisiplina sa ubang tao diha nimo. Ikaw gyud mo mismo nga mo disiplina sa imong kaugalingon. Ayaw mo pagpaabot nga si Papa pag si Mama mo'y magdisiplina ninyo. Or another o laing tao mo disiplina nimo. Kung gusto ka nga dunay asenso ang imong kinabuhi, kinahanglan mo apply ka og self-discipline. Amen? Muna nga walay nagtan-aw nimo unsay imong gibuhat, walay ayaw bitaw pag ana na lang naay magsikasaba nimo. Kanang pag nimata ba kag sayo ba kang natulog, imo bang disiplina ba imong kaugalingon? Wa ba ka magtinapulan? Okay, man niya. Okay. So, number 1 mga kaigsunan, what you need to control or discipline. Number 1, we need to discipline or we need to control our mouth. Napa mo? Actually, the Bible says, ang term ani nasa book of James, chapter 3, nagiskot kini og tang. May tungod sa dila. So, ang Bible nagsulti nga ang dila kuno mao pareha kuno na sa usa ka kanang rinda sa kabayo ba. Ang rinda sa kabayo nga mao og asa to usala ka gamay ra na pero sa diyang nay rinda ang kabayo, sabot mo rinda kanang may mag-control sa kabayo. Then kanang pong sa barko naapo na ilang gitawag sa amo ana gitawag nagpala or propeller. O dili day propeller kanang gisabi kanang ana ba kanang paddle sana. Palo. Maganana ba mo na mo control sa barko. Bisag anara na siya, maganana na siya. Pero mo na mo control sa barko asa sa mo liko ana ba. So ang point na mga kaigsunan, mausad ni kining atong dila, matod pa sa Bible, atong basahon na, verse number 5. Verse number 3, nagisugod man na, usay kapuyan mo basa good. Pero sige na lang. Verse number 4, behold, all the ships, which though they be so great, they are driven and versed with, yet they turn about with a very small
wheresoever the governor listeth. Verse number 5, even so the tongue is a little member, boasteth and great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. So, Dr. ka pag-istorya, ayaw mo kumbiyansa aning gamay kay nga muscle na diri, oh. Meaning nga mo witik ni nga baba, ang buot pasabot na nga, we need to control sa ato ang baba. O salamat sa kuan sa insik. Nga ningon siya nga gamay suti, gamay sayop. Wala suti, wala kun sulti, wala pud sayop. So daghag suti, daghag sayop. Mo na gingon sa insik. Pero niya di man pwede nga di ta mosulti. Amen? Pero kinahanglan natong i-control. Matud pa diri sa Bible, verse number 7. Verse number 6. And the tongue is a fire and the world of iniquity. So is the tongue among your member, that it defileth the word, defileth the whole body, setteth on fire and course of nature, and it is set on fire on hell, of hell. For every kindred, okay, maniya. Verse number 5, ako lang ilakto no kay kapuyang kong magawan. Verse number 8. But the tongue can no man tame, it is unruly evil, full of deadly poison. Nakakuha mo ng tao nga, ganahan kayo kung mamina, labi na ganang announcer to sa basketballan to sa takam, murag maligyag kamalungga ba? Nindot pa ng ingon ana nga mga ingon ana nga mga istorya, malingaw man ta ana, di ba? Amen? Pero kanang gamitong galin ani mo kanang imong baba nga imbes malingaw ka, malipay ka, mao na imong gamiton nga yung gikan sa kadina yawa piste mga unsa pa daghang kay mga kinadina ba? Kinadina nga tunglo mo na kuyaw gayo. Napa mo? So, kung imong padayon na nagbasa mga kaigsunan, kinahanglan atong i-control de ang ato ang mouth or atong tongue. Tanaw verse number 9 siya. Whether we bless God, the same mouth we bless God, even the Father wherewith and therewith curse men. Kining baba arapod atong gigamit ay pagpasalamat sa Ginoo, maura gihapon nga baba atong gigamit sa pagpanunglo. Amen? So ang point na mga kaigsunan, importante sa itong kinabuhi nga ato ni siyang makontrol. Labi na sa mga parents, ayog anara ang inyong mga anak o mga negative ba? Negative daw nga, unsa wakay pulos, wakay buot, unsa bugo kana unsa pa gyud? Bugo, putot, tanang mga negative. Loko-loko sa ba? Pero mga kaigsunan, dili dahil na actually ako mahinom-duman man ako. Kami manggod nagdako mi sa pamilya nga wa may kahibalog unsa na mga ingon ana, pero ang ako gyud madunggan pirmi sa akong mama mahitungod nako nga or si papa nga ako dili ko maayong manulti. Dili ko maayong manulti ba? Mukanga ko no. Dili para sa ako mga mangod nga maayo kay manulti. So ingon ana. So ug sa ato pato karon murag makaingon ko ba basig special dali ko, special child ba? So ako nakita mga kaigsunan, sometimes kung sa itong madunggan sa itong papa, negative para sa doa, mga kaigsunan mo na mo kapadown na do.
Napa mo? So, sometimes, kita tungkol sa itong kalagot, tungkol sa itong kasuko, imbes mo encourage ta sa tao, ato lang mo, hasta ang bugo, agin mo, kabugo. Napa mo? Pero mga kaigsunan, kinalan na ato din na siyang i-control. Napa mo? Kamu po, eh mo, babugo-bugo po. Di ba? Naiuban mo, bisag, bright, mga dula, bright kayo, bright kayo, pero mga, pabugo-bugo na yun. So, magtanaw ko ano yung ito ang mga hearing-hearing, mga senate hearing, mga professional ba, mga lawyer ba na, pangutanaw ni mo, I don't know sir, for your honor, I don't know. Ambot lang. Makaingon ka, nabot man na sila di, oy. Nga mga, makaingon ka nga mas bright pang dalikuan na niya. Napa mo? Amen? We need to speak positive. We need to speak kanang ganing tawag encouragement. Then apa yun? We need to speak to ourselves. Pamina mo, dili sala nang moatubang ka sa samin, then makiistorya kasi mong kaugalingon. Kung ingno ni mo imong kaugalingon, dili ka bugo, bright ka. Amen? Pobre ko no ko, dili ko pobre. Wa lang ko'y kwarta. Amod pa sa boto, kung walay laing nagdasig na mo, ikaw, dasiga mong kaugalingon. Speak. Padunggagi mong kaugalingon nga, you are great. Because of God. Amen? Anak ka sa Ginoo, tabagan ka sa Ginoo, I can do all things through Christ. Imong encourage imong kaugalingon. Ayaw pagsalpiti. Aloy kay ko, wag ko'y papa, wag ko'y mama, wala ko'y kuhan. Bisag dako na ka imong edad, bisag mabot na ka pareha sa kong edad, ma-feel gapon ani mo. Apa mo? We need to encourage ourselves. Okay mo galing makita si David, and David encouraged himself in the Lord. Ayaw pagluklok sa kwarto ni mo. Ayaw pagluklok diya sa kwarto nga, walay ko, bugo ko. Gingnan pagkasuban nga, bugo ka, karon gitiwasan pag si mong kaugalingon nga, bugo ka, kinsan na mo encourage ni mo? Napa mo? May nalang, gingan lang kasuban og bugo, pero sa imong kaugalingon, ikaw na encourage si mong kaugalingon nga, di ko bugo. Walang ko nibawan. Bitaw, mag-standi ka kabugo. Ako bitaw encourage nyo, kamong mga pareha ni Liban, ganayo. Ayaw mo undang og eskwela. Kami galing ng eskwela, ako ng eskwela gani ko, Pastor Carl. Sige, we are still learning. Ayaw mo undang og learning. Di ba? Tinodar na dili. Walay hunong ang learning. Pagkutanan ni mga manager naman gina sila. Kisa ba ng mga manager na diya? Ayaw undang og learn. We need to control our mouth. Number 2, mga kaigsuhan, we need to control our mind. Napa mo? Our work or kining atong mind, mga kaigsunan, pwede ka mag-store dag negative thoughts, negative impression sa imo, naana nimo ang mga negative, hangtod dili ka makamove on. Dili na ka makamove forward. Ang buhay pasabot, mga kaigsunan,
Ibutang perme sa tong mind. Nagingon ang Bible sa Romans chapter 12 verse 1. Ningon ang Bible, Romans 12:1. Nagingon ang Bible, Romans 12:1. Siya nga, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Tanaw sa verse number 2. And be not conformed to this world, but be transformed. Kinahanglan i-transform ang atong trabaho, atong gawi o ang batasan by unsa man nga paagi, by the renewing of your mind. Kinahanglan ang atong mind atong i-feed natog mga maayo nga mga pangunahuna. Mao bitaw akong ikuan sa inyo, basa mo og books, wa may uso ng books ron. Pero paminaw mo mga naay daghan sa YouTube nga mga inspiring messages ba? Mga businessmen, na ako i-recommend niyo kana si nainigro po dia nga may kay mo istorya, napod si Ron kuan nagali sa YouTube Ron June. Jim Rohn. Pakita ko lang makita ba na Jim Rohn. These people kini mga Jack Ma. Kisa nag-research na Jack Ma. Jack Hammer. Cingkitan kisa nakadungog na cingkitan. Paminaw mo, uy, tagada mo ba? If you want to be successful in life, ayaw ang inyong mind, ayaw i-label sa mga ordinary nga mga tao. Sabot ba sabot? Kung gusto kang magpuyo nga mo excel ka sa imong kinabuhi, ayaw i-label diha sa, for example, wa man ko mag-down na ni mga driver sikad, mga maligay, balot, mga standby. Ang ilang mind na maurag yun na ilang mind. Kinahanglan na, tungod kay mo man na may input nila, mo po na ilang nadunggan sa ilang mga barkada, ingon na. Pero kung gusto kang mo level up ang imong mind, you want to be successful as a businessman, lahi mo kang successful sa imong career, mga kaigsunan, dito mo paminaw sa mga tao nga mga intellectual ba ilang kinabuhi. Pero pastor, mga kaigsunan, ang buot pasabot na ko, renew your mind. Usba ang inyong mind. Kay for me, pasa ko alang, dili na yung unsa. Akong giwan, wala ko maningkamot ang akong mind, mga kaigsunan, giparihara nako sa akong mga barkada dito sa Aurora, nangamatay na sila, patay na po ko. Among mind diha, basta buntag atos trabaho, mananggot, pagkahuman, pagkahapon, hubo-hubo din, sagbay sa t-shirt, dayon inom-inom, uli, hubog, ingon na, mo na'y kasagaran. Hala, istorya dahil mga binutbot, mga unsa, mga libil na sa mga tao. Kung gusto mo, ang inyong kinabuhi, ingon ra na, ala, dihara mo. Pero kung gusto mo, dunay mo encourage ninyo, mo tudlo ninyo, mo pa-isinso ninyo, mga kaigsunan, adto mo paminaw mo, ining mga klase ng mga tao. Jim Rohn, ang iyang spelling G-I-M, J-I-M, dayon R-O, it's N. Jim Rohn. Yun na. Jack Ma. Naay kang dagan. We need mind. Kinahanglan na mo encourage na to. Kaya nga atong gibuhat mga kaigsunan, nagsugod good na sa atong mind.
Paminawa, walay mahitabo nga camp dito kung wala may mag-usa ang among mind. Walay gym nga ingon ani mga kay walay ingon ani kung wala maset ang ako ang mind. Napa mo? Unsa ka importante day ang imong mindset. Pamina mo, if you want to be rich, if you want to be successful, mga kaigsunan, nagsugod gyud na sa imong mind. Amen? Your mind must be, ikinali, ma-encourage ang atong mind, doon natin focus ta sa atong goal. We need to focus on values. We need to be reminded with our vision. What is your vision? What is your goal in life? What is your purpose in life? Tuloy, kitang Kristiyano, no? We are so rich of resources ba? Kung mag-iskutan, resources. Nga mo feed na to. Bible, purting daghana. Proverbs lang daan, purting daghana. Dato kita sa mga resources nga mo butang sa tong mind ba? We need to control our mind daily. Kinala na kasay mo nakay mind nga nakay improvement daily. Ang akong goal karon kini akong muscle sa akong tiyan mawala ni. Dili mawala akong tiyan, bati man bugay nagwa tay tiyan. Kay kun wala na kay tiyan, patay ka. Asa man mo agi mong tinay. Napa mo diha? Ang ako lang di lang ko ganahan gyud nga mudako ang akong tiyan tungod kay kapoy isa ka da sagdan. So naningkamot ko na ako'y mga exercises para mo control mo gamay-gamay akong tiyan. So doon ako'y goal. Amen. Doon ako'y akong kaon lami pagyug kay ikaw pero ako lang yung pugngan. We need to control. Okay. Apa mo? We need to control our mouth, our mind. Verse Philippians 4. We need to control, kinalan Philippians 4:8. Our mind must be fed with positive thoughts. My brethren, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, unsay giyon sa Bible, think on these things. Unsay makaayo nimo? O murag gibuli ka de ay na to na. Gingnan ka nga oy ayaw na to sige guna-huna. Amen. Number 3. We need to control our mood. Importante nga mo makakontrol ka sa imong mood. Kasabot mo sa mood, M-O-O-D, mood. Diya, gikuha ang atong binisaya nga pinulungan, cosmod. O mo kibalo nga binisaya, gika na sa English. Nganong nagisumbag man nimo? Unsa may hinungdan nga imo mang gisumbag? Nag-cosmod man. So doon ay ang hinungdan cause then mood, ang mood di mao. Kita di na mao. Ang point nito ko mga we need to control our mood. Say kasabot mo sa mood. Kasi binisaya sa mood. Kasi binisaya gar mood.
Dili ka ng mood nga, mo dili, mo trabaho, mood, dili, mo. Pero nga nung mukaon, mood ka, o sabi. O sa'yo, binisaya sa mood. Actually, ang mood mga kaigsunan, imuha ng kinayabang sa pagkasapot, saputon, espiritu nga di mao ba? Bad spirit. Uy, kinalan nga, tanawon yun mo. Basig na tanawa yung mood. Moderate mood, sa mood. Basta kasabot mo sa mood. Imuhang, Gana? Mood. Kanang saputon ba? Pagka saputon, diha nag-kusmod, nag-mumod, sa pagyod, namud-mod, sa pagyod, gitukmod. Ang mood pasabot, we need to control our mood because mood is our choice. To have good mood, imuhan ang pagpili. Katawa. Grabing katawa niyo. Katawa. Pagaman lang. Nasa mga? Di ba? Muna yung mood. Di, kinalan ato nang i-control. Pwede man na makontrol na to. Sa ato pa, sa ako alang pagsabot na ng mood, saputon ba? Pagkasaputon. Amen? Do not be proud of being called nga saputon rabana. Usay proud kaya ngayon nga tanga saputon. Wala, gisapot raba ko. Bantay na ka, gisapot raba ko. Proud pa kaya ka nga saputon ka. Pero naa naman gina sa tuang pagkatao, pero ato nang i-control. Unsa may mga tips nga ato ning buhaton. Philippians 4:4. Unsa gyud sa Bible? Philippians 4:4. The Bible says, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Meaning, ang opposite na yan nga, kining sa pagkasaputon, kailangan mag-rejoice ka. Mag-rejoice ka ba? Imong pilion, imbes mag-goal ka, imong pilion, malipay ka. Imong pugson, imong kauglingon nga malipay ka. Kaganina, ginan kong mamaribel, dako kayo tag-gasto, pastor, maninig ko, sini ko, Times. Siyempre, ikaw ko na nasa ko ni Mama Rebel, ikaw may nag-asko. Pagingon ako nga, okay na. Okay na ba? O di, lipay be. Amen? Kaya ako pa itong hasaman, nagpurting gubutas kalibutan. Napa mo? Atong piliyon. Kung sa imong pilios balay, maggubot mo siyang balay o wagon sa balay? Amen? Abi niyo, kining gitawag, we need to have a gitawag, kung gusto kang makaangkon o sa right mood, mga kaigsunan, importante nga, imong pilion ang pagkamapasalamaton. We must have an attitude of gratitude. Huwag mong tanaw, no? Romans chapter 8, verse number 28. Yun sa Bible. For we know, usay kining verse, no? Makingkag simbako in town, di ba? Sa Kristohanon ba? Simbako in town, di ba?
Wa man tay simba ko sa tong Kristohanong kinabuhi, di ba? Pero say makaingon tag kining bersikulo ha, makaingon tag labi na naay manghitabo, panghitabo, unsa may atong ito? Halal si kon ba? Nya nasa atong mind, basig mahitabo na nako no. Unsa atong itubag? Ay simba ko in town, tok tok. Di ba? Pero sa mga Kristohanon at mudawat ta ani nga verse. For we know that all things work together for good. Not all things are good. Dili tanan good, pero God will work it for good. For good. Good for us. Good for our family. Good. I-work na sa Ginoo, trabaho na sa Ginoo for good. Abin mo, doon ay usa ka parents, doon usa ka papa, di gyud niya mapasaylo iyang anak. Tungod sa iyang gibuhat. Iyang anak nga babae, or di gyud siya kapasaylo, pero iyang gipasaylo because of this verse. Amen. Ang buot pasabot, whatever sa kanta pa among gikanta, whatever it takes. Unsa may mahitabo, atong pilion ang pagpasalamat sa Ginoo. All things work together for good to them that love God. Do we love God? Amen? To them who are called according to His purpose. Gitawag man ta sa Ginoo ana nga purpose. Mangalagad man ta, that is our purpose. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, naamang gyud dili perfect nga dili man gyud naamang gyud mga buta nga atong agian nga di ma wag di kita malipay ba? O ya, nahitabo naman na unsa man nimo? Og nahitabo na sa imong anak, nahitabo na sa imong mama, nahitabo na sa imong unsa man nimo be? Salamat nga na ay Romans 8:28. God will work it for good. Even now, nga dili ka kaingon nga good, pero later on, makaingon ka God has a purpose. First Thessalonians chapter 5 verse number 18. 1 Thessalonians 5:18. Once again sa Bible. In everything give thanks. Okay ba? Okay na nga verse? Paminawa, dili ako ay nagsulat, dili ni ako aha. So, Bible ni. In everything, basa, give thanks. Then napag-isumpay. Okay na itong, in everything, give thanks. Okay na, period. Sige. Oo, pero napamunggi purpo, napagay tuyo. Napay sumpay. For this is, basa, for this is, napag-isumpay. For this is the will of God. Pwede na nag-period unta. Gisumpayan pag yun niya. In Christ. Naapag-isumpay. Jesus, concerning you. I-personal pag yun nga, you. Aron maigo juga ba? You. Amen. We need to control our mouth. We need to control our mind. We need to control our mood. Then last, we need to control our money. Money na sad. Abi na mo gikalimtan na ng pastor. Money na pod. Uy, mamina mo. Dili kita mabuhi kung wa tay money. Ibutang sa atong mind, money is a tool. Ang kwarta, tool. Kasabot mong tool.
Hinagiban ba? Kung daghang kag money, napog kay imong nindot ang imong tools. Kini dili man ni pwede tigib ra gyud ang imong martilyo ra imong gamito na ni. Kinala magagabas tigib unsa pa dia sipilya para naa kay mga tools para mahimo ni siya. Kung kulang kag kwarta, kulang po kag tools. Napa mo? Muna nga, kinahanglan sabton na tog maayo nga, kinahanglan kita more money. Muna nga, kabalo kang mo control sa imuhang money. Ako naigo rapog ko sa ko ang wali atong kan about budgeting. Karon nawala ako sa kong budgeting kay na-overshoot ko ba sa kong expenses. So nangita ko paagi unsaon ako pag-recover. Pamina mo. We need to control our money. Aron na ma-control, we need to apply budgeting. Sunod. Basic na budgeting, savings, investment. Apa mo? Kinalan kabalo kang mangita og kwarta. Ayaw mo pagsalig sa ATM. Sabot mo ko sa ATM, ay tama. Ay tama. ATM. By the way, dili ni panghambog mga kaigsunan na nakainom niyo ko 10 years old ang akong edad. Independent na ko sa ako ang kwarta. Sa nagkakuan lang ko katong pag-eskwela na ko college kay wala naman sa ko'y trabaho. Pero sa akong pag-eskwela sa grade 6 Sancton sa high school, ako ragi nagbuhi sa akong kaugligon. Dili na ako kaulaw, maligya akong kahoy, maligya ko og kahoy, maligya ko og kining uling. Akong tuyoon nga ang akong naong magkabulingit sa uling para dili ko mailhan sa akong crush. Kaya nga naman ang akong crush mo adto man bisag nag-aanak ko sa uling, oy Puntillas. Kakagihan ba ni mo dong? Ay, pues, salamat kay Muragi. Nailahan man jugo niya, ningisin ako, ngipon ng ginaputi. Ang point ako mga kaigsunan, kabalo kong mo-produce og money. Nganong pastor, nganong nagkikinalang ka mo-produce kag money? Sugarol mong gawa mo kay kapuhunan. Napamudya. Luoy kayo kung walay mag-guide ni mo. Mga kaigsunan, pamina mo, salamat nga dunay pastor, dunay church, nga mo guide ni mo. Salamat nga Kristohano na da. Dunay mo tudlo na to how to control our money. Amen. 1 Timothy chapter 6. Verse number 7. 1 Timothy chapter 6, verse number 7. We brought nothing in this world, and uncertain we can carry nothing out. Tino, dili. Verse number 8. Ingan siya, having food and raiment, let us therewith content. Pamina mo. Wa na magpasabot nga okay ra nga wa kay kwarda. O kabalo, ang point niya, mga kaigsunan, unsay naaron na mo, pasalamati ang Ginoo. Pero desire ba? Ngayon mo daghan imong money. Dili man na salaga mo desire ka. Because the Bible says, ask and it shall be given you. Seek and you shall find.
Nagyon ang Ginoo, whatsoever ye desire when ye pray, believing ye shall receive. Sunod, verse number 9. Sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verse number 9. And they that be rich, paminaw ha, they that be rich shall fall into temptation and snare. Kung di ka kabalong mo control sa imong, if you cannot control your money, your money will control you. Ayaw ibaligya ang imong pagka-congressman, ang imong pagka-mayor, ang imong pagka-senador, ang imong tungod lang sa kwarta. Snare. Pamina mo, ayaw mo kinalang ikaw o kita mo control sa money. Papiliyon ka, family or money? Piliyon ka, relationship or money? Mga kaigsunan, kinalang kabalo ka. Many foolish and hurtful lusts which drown men in destruction. Verse number 10. For the love of money. Sakali, for the love of money is the root of all evil. Nganong nangingon tana tungod kay because we love money. Bahalag magkinaunsa, bahalag mangawat, bahalag unsa kay kanuan kinahanglan money. Pero ningon siya, while some coveted after, they erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Laktong kapag istorya mga kaigsoon atong putlon din nga mensahe, we need to control money. Once you have money, i-control ang paggasto. Ayaw pangita dahil 7-Eleven. Praise the Lord, amen? Lastly, in closing, 1 John 1:9. 1 John 1:9, the Bible says, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. 1 John. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung naakay sala ani nga kining upat, wa ka ka-control sa imong mouth, daghang na-offended nimo, wa ta ka ka-control sa imong mind, wa ka ka-control sa imong mood, wa ta ka-control sa imong money, we need to confess our sins to God. Og salamat sa Ginoo nga din, yun siya, He will cleanse us from all unrighteousness. Minindog tang tanan palihog. Amen. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, bless ang mga mensahe. Tabangi mi, we can control our mouth, nga walay ma-offended na mo, Diyos. We need to control our mind. Aron kami, O Diyos, doon ay bunga o resulta kini og kayuhan sa mong kinabuhi. Tabangi mi Ginoo kay kami mga tao kami nga mga doon ay ngilad nga mga kinaiya. Usay magbagulbol, usay magmurmur. And Lord, among ibutang perme sa mga nauna nga ikaw ang among Dios. Ikaw among angayang pasalamatan bisan pa sa tanan. Bisan pa ang tanan nga dili namo ganahan, ikaw gihapon among pasalamatan o Dios. Lord, bless ang matag-usa nga kami kabaluming mo control sa money. Kabaluming nga mugunit og kwarta o Dios. Tabangi mi. Salamat Lord sa imong kamayo sa imong kinabuhi.
Lord, I bless ang matago sa namin in Jesus' name. Praise Lord, amen.